kami ay liwanagan mo at kami tutugon sa iyo. Alleluia, 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 Alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus began to show his disciples that he must go to Jerusalem and suffer greatly from the elders, the chief priests, and scribes, and be killed on the third day, and on the third day be raised. Then Peter took Jesus aside and began to rebuke him. God forbid, Lord, no such thing shall ever happen to you. Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan. You are an obstacle to me. You are thinking not as God does, but as human beings do." Then Jesus said to his disciples, "Whoever wishes to come after me must deny himself, take up his cross, and follow me. For whoever wishes to save his life will lose it. But whoever loses his life for my sake will find it. What profit would there be for one to gain the whole world and forfeit his life? Or what can one give in exchange for his life? For the Son of Man will come with his angels in his Father's glory, and then he will repay all according to his conduct." Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mayroon daw isang mister ang sinesermona ng kanyang misis dahil sa pagiging very shopaholic nito. Nako, huwag magagawi sa mall at siguradong magsha-shopping. Minsan meron silang pupuntahang mag-asawa na padaan sila sa isang napakalaking mall. Suddenly, nagningning ang mga mata ni Mrs. Napansin ni Mr. Kaya sabi agad ni Mr. sa kanyang Mrs., "Ay, walang magmomol." Sumagot ang kanyang Mrs., "Honey, payagan mo na ako." "Ay, hindi," sabi ni Mr. Sumagot uli si Mrs., Promise. Wala akong bibilin. Hindi ako mag-shopping." Sabi ni Mr., "Ay naman pala eh. Ba't ka pa magmamall? Window shopping. Tingin-tingin lang." "Ay hindi," sabi ni Mr. Pero nagmakaawa si Mrs. na may lambing, Please. Di napapayag si Mr. So nag-mall na si Mrs. In fairness, sa una naman, tingin-tingin lang, window shopping. Hanggang sa may makita siyang isang outfit. Ako, sexing gano'n, kulay pink. Uso pa naman yun ngayon. Hindi niya ma-resist. Lalong-lalo na nang sabihin sa kanya ng sales lady, "Why don't you try it?" Try lang naman, di ba? And so, she went to the fitting room, fit it, tried it, and then, bought it! Pinili. Umuwi ng bahay. Nako, si Mister, nalalaki ang mga mata. Sinasabi ko na nga ba? Dapat di ako naniwala sa'yo. Ano ba naman yan? Honey, you promised me. Nangatwiran si Miss, "Honey, I'm sorry. Totoo naman, nagpigil ako. Kaya lang nung i-fit ko, alam mo, honey, parang Satan appeared to me, before me. At ang sabi niya sa akin, you look good in that outfit." So nawindang si Mr. Ano? Satan appeared before you? Pero para lang mapahiya si Mrs., naisip ni Mr. patulan nito. Okay, if Satan appeared to you, sana sinabi mo yung sinabi ni Kristo kay Pedro, "Get behind me, Satan!" Sumagot si Mrs., I did! I said it! Sabi ko sa kanya, "Get behind me, Satan!" Kaya lang, alam mo, honey, nung nasa likod ko na siya, sabi niya sa akin, "Maganda rin ang fit kahit sa likod mo." Binili ko. Get behind me, Satan! Ano nga ba ang ibig sabihin dito ni Kristo? Kung papaano ba niyang natawag na Satanas si Pedro, ay katulad ng pagtawag mo sa asawa mo kapag gigil na gigil ka dito.
na sinusuma total mo ang kanyang pagkatao na parang devil na nagkatawang tao? Ganun ba ang tingin ni Kristo kay Pedro? I don't think so. Kung yung napakamakasalanan nga na si Zaccheo na publikano, nasusuka ang mga tao kapag nababanggit ang Zaccheo, tinawag niya Zaccheo, ibig sabihin, the pure one. Makasalanan yon. Ito pa kayang si Pedro, ang sabihan niyang Satanas talaga ang pagkatao, gayong nagmamalasakit lang naman sa kanya si Pedro? Diba? Manapa ang pinatutungkulan ni Kristo, hindi yung pagkatao ni Pedro, kundi yung sinabi ni Pedro. Kasi pinangungunahan niya si Kristo. At yun ang style ng demonyo. O hindi ba't laging sinasabi ng demonyo kay Kristo, huwag mo akong pakialaman. So, His terms, not God's terms. Pinangungunahan ng demonyo ang Diyos. O hindi ba't ganun din naman ang ginawa ng demonyo nang tuksuhin niya si Kristo sa disyerto? Technically, pinaiiwasan ng demonyo kay Kristo ang kanyang magiging kamatayan sa Kalbaryo. So, nang marinig ni Kristo yun sa sinabi ni Pedro, naalala ni Kristo, narinig ko na ito sa demonyo. Kaya ang talagang kinakausap ni Kristo, hindi si Pedro, kundi ang demonyong nangungusap sa pamamagitan ni Pedro. Parang ganito, check nyo. John 13:27, if I'm not mistaken. Ang sabi doon, nang pumasok na si Satanas kay Judas, ang sabi ni Kristo kay Judas, gawin mo na ang gagawin mo. So, ang kinakausap dito ni Kristo, hindi si Judas, kundi si Satanas na pumasok kay Judas. So, you see, first lesson, kung papaanong pwede tayong gamitin ng Diyos, pwede rin tayong gamitin ng demonyo. Kung tulad, minsan ni Pedro, kung tulad ni Judas, at kung tulad ng babae na ikwento ko, pangungunahan natin si Kristo. Ano bang pangunguna ang ginagawa natin sa Diyos? Simple lang. Ayaw natin ng hirap. Gusto natin comfortable life. Yun. O di ba? Madalas kapag nagsisimba tayo, sinisigurado ko, isa sa mga laman ng dasal natin has something to do with comfort. Sana walang problema. Sana ganito, magkapera, maganda trabaho, maganda negosyo. Ganon. Ganon mag-isip ang tao. Na para bang wala na dapat lugar ang paghihirap sa buhay ng isang Kristiyano. Kaya nga, nakakahanga ngayon yung mga kumakandidato. Dami, di ba? No? Ano ang gusto nila kaya sila kumakandidato? Maglingkod sa bayan. Hirap niya. Pamilya mo nga, kinakapos ka na sa paglilingkod, magdadagdag ka pa ng mas maraming pamilya, bayan pa. Yan nakakahanga eh. Nag-aagaw-agawan. Mas nakakahanga yung mga dapat ay naglalaro-laro lang, barka-barkada, yung mga kabataan. Yung mga kumakandidato ng SK dyan, di ba? Naglilingkod agad sa bayan. Nakahanga. Kasi mahirap. Maliban na lang kung ang agenda agad ng mga yan ay ganito. Ayan. Project NMAX. Libreng iPhone. House renovation. Allowance monthly. Ayun tayo eh. Patay na. Bata palang korap na. Kaya sa mga kandidatong SK dyan, ha? Siguraduhin nyo lang na hindi kayo nabulungan ng ganito. Gusto mo magka-NMAX? Kumandidato ka ng SK. Kasi sinisigurado ko sa inyo, hindi Diyos kundi Diablo ang bumulong sa inyo kung sino man yan. Dapat kang mas kilabutan. Kasi nga ang bulong ng Diablo, umiwas ka sa paghihirap na hindi naman maaalis sa pagsunod natin kay Jesus. Kaya nga ang isa sa prominenteng tanda ng ating relihiyon ay krus. Kahit saan ka magpuntang simbahan, may krus. Kapag ang establishmento, ang isang tahanan, ang sasakyan ay may krus, sigurado Kristiyano may-ari niya o nagpapatakbo niya. Kapag ang libingan ay may krus, sigurado Kristiyano nakalibing dyan. Nag-aantanda tayo madalas ng krus, gusto nating ma-bless sa pamamagitan ng krus. Sapagkat dito natin unang napatunayan ang kasakdulan ng pagmamahal ng Diyos. Kaya mahalaga para sa atin ang krus. Kaya hindi natin dapat alisin sa buhay natin ang krus. Lalo pat ito naman ang magiging tanda ng pagsunod natin kay Jesus. Kaya nga sabi niya, deny yourself, carry your cross, and follow me. Yung deny yourself dito, by the way, does not simply mean denying ourselves of something and then favoring ourselves with another thing. Na para bang
Hindi ako kumain ng lechon, kahit paborito natin, pero namapak naman ako ng ice cream na paborito ko rin. Yung you follow Christ on certain things, and then you disobey Jesus on other things. Para bang yung ginawa ni Pedro, last week, sumusunod kay Kristo. Ngayon, pinangungunahan si Kristo. Hindi ganon ang denying of ourselves. Denying of ourselves basically means, alisin mo ang sarili mo sa trono. Ilagay mo si Kristo at siya na ang magpatakbo ng buhay mo. Hindi na ang gusto mo sa lahat ng oras, kundi ang gusto ni Kristo sa lahat ng oras. Kaya nga, following Him entails getting behind Him. Kaya nga sabi niya kay Pedro, dito ka sa likod ko. Kasi kapag susunod tayo kay Kristo, ano pwesto? Nasa likod tayo. Susunod tayo sa Kanya. Di ba? In effect, sinasabi ni Kristo kay Pedro, dapat ang masunod, hindi ikaw, kundi ako. And that is how it should be when we are carrying our cross. Tandaan po natin, ha? Ang ibig sabihin ng follow me, hindi lang sumunod tayo kay Jesus, kundi yung follow the leader. Sundan din natin, gayahin din natin si Jesus. Papaano bang nagbuhat ng krus si Jesus? Nagreklamo ba siya? Naggalit ba siya? Nagtampo ba siya? Nanisi ba siya? Nainis ba siya? Hindi. So dapat ganun din tayo. Kapag tayo nagpapasa ng ating krus, hindi tayo dapat nagagalit, nagtatampo, naiinis, naninisi. Sapagkat ang pagiging magagalitin, ang paninisi, ang pagiging matatampuhin, ay pag-i-insist pa rin ng ating sarili. Ito ang gusto ko. Ito ang dapat na mangyari. Kapatid, yung iba nga sa atin, dapang-dapa na. Ang sakit malubha na. Ang pamilya wasak na. Problemado na. Nagkagalit pa rin, nagrereklamo pa rin, naiinis pa rin. Ang lagay ba'y dapang-dapa ka na? Ang masusunod pa rin? Ikaw at hindi siya? Kapatid. Yes, I get it. Minsan nagrereklamo tayo, nagagalit tayo, naiinis tayo, sapagkat nag-iingat naman tayo. Nagpapakabuti naman tayo. Bakit may krus na ganito? Sagot, yung krus ba ni Jesus para sa Kanya? Hindi. Pero bakit binuhat niya? Bakit niyakap niya? Following Him means also doing that way. Hindi ko sinasabing maghanap tayo ng krus. Hindi ko sinasabing magdasal tayo ng problema. Ang sinasabi ko, mag-ingat pa rin tayo, magpakabuti pa rin tayo, pero kapag dumating ang problema, darating at darating ang problema eh. Huwag kang magalit, huwag kang manisi, huwag kang magtampo sa Diyos. Yakapin mo, tulad ng pagyakap sa krus na ginawa ni Jesus. And believe it, that when He allows it, He will help you carry it. Ang maganda naman, yung pagsunod sa Kanya, na nasa likod tayo, kaya susunod tayo sa Kanya, hindi tayo magagalit, hindi tayo magtatampo, hindi tayo magrereklamo. Mahirap man yon, alam nyo konsolasyon yon? Kahit nasa likod tayo, sa pagsunod sa Kanya, nasa unahan naman siya. Iyon ang pinakamahalaga. Matatakot ka bang lumusong sa tubig kung nasukat na ng iyong ama ang lalim ng tubig? At sinasabi sa iyo, come on, nasaluhin kita. Matatakot ka bang kanin ang isang pagkain na nakain na ng nanay mo para sa iyo? Anak, kayo mo. Matatakot ka bang inumin ang isang inumin na nainom na ng isang taong handang isugal ang buhay para sa iyo? Hindi. Kasi may nauna nang nagmamahal sa iyo. So bakit ka matatakot na pasanin ang krus ng buhay mo kung ito ay pinasana ni Jesus para sa iyo? For all we know, ang pagpapasa natin ng krus ay para lang pagpapasan ng krus ni Simon na Sireneo. Ilang metro lang niya pinasan ang krus. Si Jesus pa rin ang unang nagpasan at tumagpos magpasan ng krus. Kaya sa totoo lang, alisin na natin yung kaisipang ang Diyos nandyan, binibigyan ka lang ng krus. Hindi ka noon, kapatid. Bago pumupan, pasanin ang krus mo sa pamilya mo, sa buhay mo, pinapasa na yun ni Jesus para sa iyo. Kakaunti lang na pagpapasan ang gagawin mo. Siya ang mas namumroblema sa nangyari sa iyo. Siya ang mas nasasaktan na niloko ka ng asawa mo.
Siya ang mas nasasaktan na pasakit ulo ang anak mo. Siya ang mas nasasaktan na malubha ang sakit mo. Siya ang mas nagdadala ng krus mo. Nakikipagtulungan lang tayo kay Kristo. Di mo ba napansin? Sa mga mahihirap na bansa, tulad natin, ang pinaka-attractive sa ating imahe ni Kristo ay hindi naman yung resurrected Christ, kundi si Kristong nakapako sa krus o ang mahal na poong Nazareno. Bakit? Kasi tayong mahirap na bansa, na may mahirap na buhay, para sinasabi sa atin ni Jesus, ako talaga ang nagpapasana ng iyong krus. Ako talaga. Kung bakit hindi po pwedeng siya lang, kung bakit dapat tayong makibuhat upang makita niya na gusto pa nating gumaling talaga, na gusto pa nating maayos ang buhay natin talaga, na gusto pa nating magbago ang taong sa atin ang mahalaga. Bakit niya bubuhatin kung ayaw na natin? Kaya sana kapatid, mas lalong wag kang magalit, magtampo at magreklamo. Kasi hindi ka basta binibigyan ng krus na Jesus at bahala ka na sa buhay. Ang totoo, siya ang nagdadala. Tinutulungan mo lang siya. Sa gayon, makakaasa ka, may mangyayaring maganda. Kasi nauuna siya eh. Siya talagang nagbubuhat. Sumusunod ka lang sa Kanya. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa ang Diyos. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong may magagawa ang Diyos. may magagawa ang Diyos. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ringgin ng Diyos ang samo. Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko, Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. kung ako'y magtatapat, Kung ako'y sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod, Alam kong di ringgin ng Diyos ang samo ko. di ringgin ng Diyos. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, nagkamali ako. Akala ko basta binigyan mo lang ako ng krus at pinabayaan mo na ako. Ikaw pala ang mas apektado na niloko ako. Ikaw pala ang mas nasasaktan sa nangyari sa buhay ko. Ikaw pala ang mas naghahangad na magbago pa ang mahal ko. Ikaw pala ang mas nagdadala ng krus ko. Mula ngayon, pangahawakan ko ito. At tutulungan kita. Hindi ako magagalit, hindi na ako magrereklamo. Para maipakita ko sa iyo na gusto ko pa rin ma-solve ang problemang ito. Hallelujah! Gusto ko pa rin gumaling sa sakit ko. Gusto ko pa rin maayos ang pamilya ko. Gusto ko pa rin magbago ang mahal ko. Siya ay muling babalik sa akin. Kaya mas magsasakripisyo pa ako. Kasi alam kong may Diyos na may nagsasakripisyo rin para sa akin. May kadamay ako. May nakakaintindi ng kalalagayan ko. Babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Hindi po pwedeng walang mangyayaring hindi maganda. May magandang mangyayari kasama mo siya. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit ka kay Jesus, because the Lord will
will always go before you. Siya lagi ang mauna. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. At hindi ko yan sinabi basta. Yan ay nasa Biblia. Kung lalapit kay Jesus, kaya huwag kang mag-alala. I-allow man niya ng problema, siguradong makakaya. Kasi binubuhat na niya bago mo pa ito buhatin talaga. Papuri sa Ama, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is ever shall be, world without end. Amen.